Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais ninyong ipabatid sa amin. Spirit guides, send me messages. Alam po natin kung anong love connections ito, lessons in life and guidance ang ating mababatid. Three of Pentacles, Three of Cups, the Empress, Ten of Swords, Eight of Pentacles, the Star, Ace of Pentacles, the Moon. Kuha pa tayo ng dalawang message. Bottom of the deck, Nine of Cups, and Five of Swords. Nako. This is about your relationship with a toxic person. Five of Swords dito, yung masyadong possessive, yung masyadong complicated na at masyado ka nang nasasaktan dahil malakas ang energy dito because of a third party. Three of Cups, not necessarily third party talaga siya, pero sa nasisense ko sa mga lumabas na mga mensaheng to, it's about third party. Maari kasi yung person mo, paulit-ulit ka nang sinasaktan. Selos ng selos, pero takot sa sarili niyang multo dahil siya naman ang gumagawa ng kalokohan na ibinibintang niya sa'yo para mapagtakpan ang mga kalokohan niya. Diba ganun yun? Binabaling nila sa'yo, ikaw yung gumagawa ng mga ganun. Pero ang totoo, siya pala. Takot siyang gawin mo sa kanya yung ginagawa niya, or inuunahan ka na ng galit para hindi mo siya, di ba parang hindi mo siya anuhan na siya naman pala yung gumagawa ng mga kalokohan na yon. Dumating yung time, wala ka nang nakikitang linaw pa sa relasyon ninyong dalawa. Paulit-ulit na lang kasi. Kaya Ten of Swords, napagod ka na, tinapos mo na ang lahat sa inyo. Bakit pa nga ba papagpatuloy pa ang ganong klaseng relasyon na kung saan ilang beses ka nang sinaksak patalikod? Ayan, ibig sabihin yan, ilang beses ka nang niloko. Sasabihin na wala na, hindi na, nagbago na ako. Pero ginagawa pa rin niya sa iba na naman. Talagang masyadong mapaglaro. Ngayon naman ang ginawa mo dito, kaya lumabas yung Eight of Pentacles because you choose to focus dun sa sarili mo. Naghanap ka ng isang bagay na pagkakaabalahan mo at dun mo finokus ang sarili mo. Kung trabaho man yan, kung negosyo, pag-aaral, o iba pa mga bagay na kung saan mas pinauunlad mo yung sarili mo. Since nag-focus ka doon, mas gumanda ang direction ng buhay mo. Yung stars dito is a sign for you that you are taking the right path, the right direction sa buhay mo. Kaya naman, maraming dumarating sa iyo mga bagong oportunidad dahil pinaghuhusayan mo kung ano man yung ginagawa mo sa ngayon. Then, dumating dito, ayan, sa mga kasamahan mo, magaling ka makisama sa ibang tao.
Yung Three of Pentacles dito, sabihin natin teamwork, or maganda nga pakikisama mo kung sa trabaho man yan, o sa negosyo, maganda yung pakikisama mo sa mga tao mo. Kaya lumalago ka ng husto, lumalago ang kabuhayan mo. Para sa'yo, okay ka na, kontento ka na sa buhay mo, at masaya ka. Hindi mo inaasahan meron darating na someone, isang tao na mag-aaruga. Yung parang motherly love, na parang, di ba, yung attention, yung care, yung being thoughtful, andyan, mararamdaman mo doon sa taong yun. Nakala mo, akala mo ikaw na lang, mag-isa ka na lang. Pero darating pala yung taong yun sa buhay mo. Tingnan pa natin iba pang mga mensahe. Other messages pa, Spirit Guide. Yung pangkatangian ng taong darating sa kanyang buhay. Ten of Pentacles. And, wow, Ten of Cups. Yung dalawang 10 na yan lumabas to. Yung 10 of Swords kasi ibig sabihin to painful ending to eh. Pero itong dalawang 10 na to, kapag lumalabas, 10 of Cups and 10 of Pentacles, ibig sabihin, sobrang punong-puno ng pagmamahala ng inyong pagsasama ng taong ito at kasaganahan. Parang ito rin, 10 of Pentacles in all aspect, napakagandang enerhiya. Abundance to eh. Abundance of love, abundance of wealth. Kaya naman tama ang desisyon mo na tapusin na ang relasyon mo sa toxic na taong to, sa manluloko, sa cheater, sa paulit-ulit ka na niloloko. At tama rin na nag-focus ka sa sarili mo kasi eventually, you are taking the right path. At ano ka na eh, kontento ka na sa buhay mo eh. Tapos ibibigay pa sa'yo ni universe yung someone who will take care of you and you will have a happy and abundant life together. Okay? So, napakaganda kapag maniniwala ka na yun yung tamang, paano mo ba maalalaman kung yun yung tamang tao para sa'yo? When it feels right and you feel love and you feel being valued, kung nararamdaman mo na pinahalagaan ka ng taong yun, masaya ka, at nararamdaman mo na it feels right at napakagaan, at nagtutulungan kayo mapaunlad ang inyong kabuhayan, that's the right person for you. Pero kapag yung taong yun, puro sama na lang ng loob ang pinaparanas sa'yo, hindi mo nararamdaman yung pagpapahalaga sa'yo, hindi mo nararamdaman yung pagmamahal sa'yo, it doesn't feels right, lalo ka pa nalulubog sa kabuhayan mo, sa buhay mo, dahil yung taong yun, maaari sabihin natin, daming bisyo, diba? Umaasa sa'yo, nananakit pa, diba? Ang daming kasinungalingan. No, hindi, it doesn't really feels right, and maybe that's not the right person for you because you deserve someone better. You deserve a better life. Okay? Kaya, you have an option. You can choose kung ano yung life na gusto mo at kung sino yung taong maaari mo makasama. Kaya choose the right one. Okay? Tignan pa natin ang angel message. Angel message.
Trust. The situation is calling for you to have faith. You have to trust God. You have to trust the universe. Kaya magtiwala ka lang sa proseso ni God. Magtiwala ka sa process para sa buhay mo. Yung iba na single ngayon at patuloy na naghihintay ng tamang tao para sa kanila, mag-focus ka na sa sarili mo at hindi mo mamamalayan sa isang pagkakataon, ipakikilala na sa iyo ni God, ng universe, yung tamang tao para sa iyo. You have to trust. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.